Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps o sa mga ola review, all update at sa mga kung ano-anong usapang online lending. So mga ka-Johnny, mag-share lang ako sa inyo. No? Last week, meron tayong hindi ko alam kung anong maging reaction ko dun sa post doon sa Facebook, no. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit sabi nung nag-post na to at kinamentan ako na isa raw akong Ola agent na natawa naman ako. Di yata nanonood na YouTube. So ito yung post niya. Saan Ola nyo dito? May mga summon na sila. Kapag nag-PM sa inyo, messenger, ito ibigay nyo sa kanila. SS nyo, may summon na 67 illegal online lenders. Mag-isip-isip na kayo kung dapat pabayaran mga yan. Sayangan nyo lang pera nyo, pambayad. Kapag nag-PM sa inyo, i-reply nyo, utangan nyo ng utangan para malugi. Magsara na kumpanya nila kuno. Huwag kayo magbayad para malugi. Wala silang sahurin si agent. So, ang sinabi ko lang naman dito is ito yung pinakita ko sa comment. Ayan. Kung makita nyo, may nireplyan ako. 2019 pa po yan. Then yung nag-post, ayan po yung sagot niya. Agent po ba kayo or victim? Pinakita ko yung picture ko nung nasa PNP po kami, ayan, sa baba. Diba? Kita naman na, tsaka nakita niyo naman yung mga videos ko na ginawa ko nung nandun kami sa PNP. Nandun ko naman sa inyo, kasama ko sila that time nung June 22, sila Sir Perfecto, tsaka sila Madam Kikay, tsaka ibang mga leader ng group na sila Serbian, kasama namin yun sa ibang Ola group Ola group pages sa FB. So yun mga ka-Johnny, nakakalungkot lang na ang dali kasing maniwala ng iba kahit mga ano. Ito lang naman sinabi ko 2019 tama naman yun kasi talagang 2019 pa nangyari yan. At nasa mo naman lahat yan. Kaya nga yung iba dyan mga Ola nawala na or yung iba nakipag-ayos na sa NPC at kaya nga kasama dyan si Juan He. At ngayon is still operated kasi siguro nakipag-ugnayan na po sila at tinino nila sa sigat dahil nga sa paglabag nila sa Data Privacy Act. Kaya ayun, nawala sila ng medyo ilang balita ko isang taon yata na wala ang Juan He. Tapos din bumalik lang din agad nung after nilang masamon. At yung iba dyan, nandiyan pa rin naman, operated pa rin naman at still operation. Siguro dahil naayusan nila or kung ano man yung mga naging illegalities nila, napasahan na nila ng kanilang mga complaint affidavit. Siguro yung mga parang IR o yung immediate report, mga ganun, kung ano yung kailangan na ipasa sa NPC or sa National Privacy Commission. So yun, nililinaw ko lang kasi ang hilig natin mag-post ng mga misinformation. Di ba galit nga po tayo sa mga fake news, sa mga impormasyon na hindi naman hindi na updated. Kahit sabi mo ito, nangyari man ito, pero matagal na po. Kaya yung mga nagpo-post na ganito, at kahit itama mo na mangyari sa'yo, sasabihin sa'yo, kung hindi ka agent o hindi ka sasabihin basher ka o kung ano man, tinatama ko lang po yung mga impormasyon na nakukuha nyo. Kaya nga dito sa channel ko, lagi ko nalalagyan ng mga screenshot, mga ebidensya na kung saan ko kinuha at kung saan ko nalaman, kung saan ko nahahanap. Kaya pinapakita ko lagi para patunayan ko sa inyo na hindi ako nanguhula lang ng mga nire-research ko rito. At hindi ako yung kwento lang ng kwento. Yung kwento lang na ganito, narinig niya kay ganyan. Kaya nire-research ko muna bago ko gawin yung video. Kaya nga, minsan may narin ako na nag-comment doon sa 67 online doon sa isang vlogger nga na gumawa na updated daw. Pero totoo, mali naman talaga yung taon, tsaka yung petsa. Yun lang naman yun Kaya tinatama ko lang po na hindi po updated yung 67 online lending. Ngayon, nagsisirculate na naman sa FB groups Kaya, i-address ko lang sa inyo na matagal na po nangyari yan, 2019. Ito, pakita ko yung report niya din sa Manila Bulletin tsaka sa Philippine Inquirer na balita sa mainstream newspaper. Pakita ko ulit sa inyo. Yan Kasi minsan pagkakamanan tayo, kala nang babash tayo. Hindi. Tinatama ko lang po ang mga maling impormasyon na nakukuha nyo sa social media at saka sa ibang website. Kasi nga, alam nyo naman ang mga Ola victim, mabilis maniwala yan Tsaka mahirap kasi sa atin pag idol agad nila, pag sinabi mo lang ng may criticism ka, akala nila, katulad yung ginawa ko sa video nung tungkol kay Senator Rapi Tulfo, buti lang walang nagsasabi sa akin na basher ako. Criticism lang po kasi. Tsaka itinatama ko lang po yung mga false information, so yung mga misinterpretation o yung mga misinformations na kumakalat dito sa group na to. Kaya pag ganyan,
Mga ganito, ewan ko kung nung nasa isip nito, siguro, hindi ko alam kung nasa depression stage pa siya or something. Dahil nga, alam niyo naman, syempre, meron tayong mga trust issues na sa mga ola. Pero sabi ko sa inyo, mga ka-Johnny, lahat ng sinasabi ng mga ola na yan din, ito paliwanag ko, payo ko sa inyo, lahat ng sinasabi ng mga ola agent, lahat ng mga pananakot nila, pagbabanta, lahat yan, hindi po yan totoo. May papakulong ka, kakasukan estapa, depende po ang estapa kung kayo ay gumamit ng maling informasyon doon sa mga ginamit nyo dokumento. O kayo ay nagbayad ng cheque at tumalbog, yan, mga pwedeng kakasukan estapa. Pero yung tatakutin kayo, pupuntahan kayo, then kung ano-ano, yung sa bahay, pwede kayong puntahan talaga na may ula talagang ganyan, si DJ Do, tsaka yung iba, yung mga iyo, yan. Pero yung mga sinasabi nilang against bill, no, yung mga below the belt na, wala po yun, hindi po yung totoo, mga ka-Johnny. So yung, senior ko lang po, pagkakamalan akong agent. Kaya nga pinakita ko, may mga picture. Pakita ko ulit yung mga picture ko doon sa, na nasa, tayo, PNP, ayan, di ba? So yun mga ka-Johnny, ko lang, pakita ko lang muna bago matapos ng videos na ito. Ayan. Ebidensya ako, Ola victim, di po ako Ola agent. Palilinawin ko lamang po. So yun mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang Ola.